Sa unang tingin, ang wikang Tagalog ay tila isang local language lamang. Ginagamit na lengguwahe sa Maynila, sa mga lalawigan ng Luzon, at maging sa kabuuan ng Pilipinas. Ngunit ayon sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas ang isang kakatuwang realidad. Maraming mga lugar sa mundo kung saan ang mga tao dito ay nakakapagsalita ng wikang Tagalog kahit hindi naman sila mga Pilipino. Hindi rin sila OFW, hindi sila immigrants at hindi rin sila lumaki sa Pilipinas. Pero nakakaintindi sila at nakakapagsalita ng wikang Tagalog. Sa katunayan, marami sa kanila ang ginagamit ito sa araw-araw. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung paanong nagsimula ang wikang Tagalog at paano nga ba ito kumalat sa maraming lugar sa ating mundo. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Paano nga ba nagsimula ang wikang Tagalog? Alam mo ba na bago pa man maitatag ang Pilipinas bilang isang bansa, mayroon ng wikang Tagalog. Ang Tagalog language ay bahagi ng Austronesian language family, isa sa pinakamalaking language families sa ating mundo. Sakop nito ang mga wika mula sa Madagascar hanggang Polynesia. Ibig sabihin, ang mga ninuno ng mga Tagalog ay bahagi ng maritime civilization. Mga taong naninirahan noon sa baybayin, naglalayag, nakikipagkalakalan at nagmamigrate sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa pre-colonial period, ang Tagalog ay ginagamit sa mga pamayanang nakapaligid noon sa Pasig River, Laguna de Bay, Batangas at coastal ng Luzon. Hindi ito standard, walang national language concept noong unang panahon at alam naman natin na sa Pilipinas ay maraming iba't ibang mga dialect at mga variants. Pero ang wikang Tagalog ay naging isang important factor sa paglago ng komunidad dahil ito ay may tuturing bilang isang trade language. Ibig sabihin, ginagamit ito sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga grupo o pamayanan at hindi lamang sa sariling komunidad. Noong dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, napansin nila na ang Tagalog ay isa sa mga pinaka-organized na wika sa Luzon. Kaya ginamit nila ito sa evangelization. Gumawa sila ng mga doctrines, grammar books at translation ng religious text na nakabase sa wikang ito. Dito na nga nagsimula ang standardization. Pagdating ng American period, pinili ang Tagalog bilang base ng national language dahil sa political at cultural influence ng Maynila. Noong 1937, opisyal itong naging batayan ng Filipino language. Pero habang nangyayari ang standardization sa loob ng Pilipinas, unti-unti namang lumalaganap ang wikang Tagalog sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bago pa ang modern borders, ang Southeast Asia ay isa ng interconnected world. Walang Pilipinas, Indonesia o Malaysia sa konseptong nalalaman natin ngayon. Ang meron lang noon ay ang ruta ng mga bangka. Mga mangingisda mula sa Mindanao na nagtutungo sa Indonesia. Mga mangangalakal mula sa Sulu na pumupunta sa Sabah at mga pamilya na nagkakaroon ng intermarriage sa iba't ibang mga isla. Sa ganitong environment, kumakalat ang mga wika naturally. Ang Tagalog at Cebuano ay nagiging practical language sa pakikipag-trade dahil sa adaptation sa paglipas ng maraming mga panahon. Itong dahilan kung bakit may mga non-Filipino communities na may mga basic Filipino vocabulary kahit wala naman silang formal education sa wikang ito. Narito ang 6 na iba't ibang lugar sa mundo na nagsasalita ng wikang Tagalog. Number 1, Miangas Island sa Indonesia. Ang Miangas ay isang maliit na isla sa pinakahilagang bahagi ng bansang Indonesia. Halos katapat lamang ito ng Mindanao. Sa mapa, makikita nga na mas malapit pa ito sa Pilipinas kaysa sa mainland ng Indonesia. Historically speaking, ang lugar na ito ay bahagi ng maritime network ng Sulu Sea. Ibig sabihin, normal ang movement ng mga tao sa pagitan ng dalawang mga bansa na ito. Mayroong territorial dispute pa noon kung kanino nga ba ang Miangas Island
Sa Netherlands nga ba o sa United States na noon ay siyang may kontrol sa Indonesia at Pilipinas respectively. Nang tuluyang mapunta ang Miangas Island sa Indonesia, hindi naputol ang ugnayan ng mga komunidad dahil sa galaw ng tao sa dagat ay nagpatuloy pa rin. Sa kasalukuyan, may mga residente sa paligid ng Miangas na nakakaintindi ng basic Filipino phrases, hindi bilang opisyal na wika, kundi bilang functional language para sa pakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong mangingisda at mangangalakal. Ang Miangas Island ay nagpapakita ng isang mahalagang insight sa mga bordering islands na ang wika ay hindi ito sumusunod sa mapa, kundi sumusunod ito sa galaw ng tao, sa pangangailangan ng kabuhayan at sa relasyon ng mga komunidad na matagal nang konektado ng isang karagatan. Number 2, Talaud Island, Indonesia. Ang Talaud Island ay isang chain of island sa northern Sulawesi, Indonesia na nakapwesto sa pagitan ng mga bansang Indonesia at Pilipinas. Sa mapa, malinaw na mas malapit ang ilang bahagi ng Talaud sa Mindanao kaysa sa maraming lungsod sa Indonesia. Dahil dito, matagal ng bahagi ang Talaud ng isang maritime world kasama ang Southern Philippines. Bago pa man ang mga modern borders, ang karagatan sa pagitan ng Talaud, Sulu at Mindanao ay hindi hadlang para sa pakikipagkalakalan at maging sa pakikipagrelasyon. Ang mga mangingisda, mangangalakal at pamilya ay regular na naglalayag sa rehiyon na ito. Ang ganitong mga galawan ng tao ang nagdala ng impluwensya ng Tagalog at maging Cebuano sa bansang Indonesia. Mahalagang tandaan na ang Talaud ay historically connected sa maritime Southeast Asia kaysa sa political centers ng Indonesia. Ang intermarriage, informal trade routes at mga shared fishing grounds ay nagpapatibay sa cross-border relationship sa mga komunidad ng dalawang mga bansa na ito. Sa panahon ng Cold War at hanggang sa modern era, nagpatuloy ang small-scale movement ng mga tao sa rehiyon na ito na lalong nagpalalim sa linguistic overlap. Parehong nagmula sa Austronesian ang Indonesian language at Filipino language, kaya naman mas madali para sa mga lokal na Talaud na matutunan ang basic Cebuano o Tagalog vocabulary kumpara sa mas malalayong mga wika. Sa ngayon, ang Filipino language sa Talaud ay hindi dominant, hindi rin ito official language, ngunit may functional presence ito, lalo na sa mga sektor na may direct contact sa Pilipinas. Number 3, Palau Island. Ang Palau ay isang maliit na island nation sa Western Pacific. Ngunit ang koneksyon nito sa Pilipinas ay mas matagal at mas malalim kaysa sa inaakala ng marami. Dahil sa lokasyon nito sa pagitan ng Southeast Asia at Micronesia. Matagal nang bahagi ang Palau ng regional maritime routes, kabilang ang mga rutang dinadaanan ng mga Pilipino. Noong panahon ng American administration, matapos ang World War II, nagsimulang dumami ang Filipino workers sa Palau, lalo na sa construction, public services, retail and hospitality. Sa paglipas ng maraming mga dekada, naging isa ang lahi ng mga Filipino sa pinakamalaking migrant communities sa bansa na ito. Dahil dito, ang Tagalog language ay naging bahagi ng araw-araw na social environment ng Palau. Sa mga urban centers katulad ng Koror, normal ang marinig ang Tagalog sa mga palengke, tindahan at even sa mga workplaces. Ngunit ang mas interesting ay ang epekto nito sa mga lokal. May mga Palauans na natutong makaintindi o magsalita ng basic Tagalog hindi dahil sa formal education, kundi dahil sa constant interaction sa Filipino co-workers, mga kapitbahay at maging sa mga kaibigan. Sa ilang sektor katulad ng retail at hospitality, ginagamit din ang Tagalog bilang bridge language sa pagitan ng iba't ibang mga Asian workers. Ibig sabihin, kahit hindi Pilipino ang kausap, maaaring Tagalog ang gamitin dahil ito ang common ground. May cultural layer din ng language diffusion. Filipino media, mga teleserye, mga musika at even social media content. Ito ay mas madaling ma-access sa bansang Palau.
Kaya naman maraming mga younger generation ang talaga namang exposed na sa Tagalog slang at mga expressions. Sa mga mixed family, nagiging bahagi pa nga ito ng household communication. Number 4, Guam. Ang Guam ay isang maliit na isla sa karagatang Pasipiko, ngunit isa sa may pinakamalalim na historical connection sa Pilipinas. Noong panahon ng Espanya, ang administrasyon ng Guam at ng Northern Mariana Island ay nakaugnay sa Maynila. Ibig sabihin, may regular na galaw ang mga sundalo, magagawa at misyonero mula Pilipinas papunta sa mga isla na ito. Isang maagang simula ng Filipino presence. Pagdating naman ng American period, lumaki ang migration. Ang mga Pilipino ay naging mahalagang bahagi ng workforce sa construction, military support, healthcare, retail and hospitality. Sa paglipas ng mga dekada, naging isa ang Filipino community sa pinakamalaki sa Guam. Ang naging resulta nito ay isang malinaw na linguistic landscape sa buong isla. Sa maraming lugar, katulad ng mga grocery stores, mga workplaces and even residential neighborhoods, karaniwang maririnig mo ang wikang Tagalog sa araw-araw na usapan. Ngunit ang mas mahalagang obserbasyon ay hindi lamang Pilipino ang gumagamit ng wika na ito. May mga Chamorro locals na nakakaintindi ng Tagalog dahil sa mixed families, friendship at workplace exposure. May mga empleyado at mga manager nga na natuto ng basic Filipino phrases para sa coordination sa mga staff. Sa ilang mga social spaces, ang Tagalog ay nagiging secondary lingua franca, kasunod ng salitang Ingles. Number 5, Northern Mariana Island, partikular sa Saipan. Ito ay isa sa mga lugar sa labas ng Pilipinas kung saan malinaw ang presensya ng Filipino language sa araw-araw na pamumuhay. Katulad sa Guam, ang rehiyong ito ay may matagal ng historic connection sa Maynila mula pa noong panahon ng Espanya kung saan ang administrasyon ng Marianas ay nakaugnay sa Pilipinas sa pamamagitan ng trade and governance. Noong huling bahagi ng 20th century, lumaki ang migration ng Filipino sa Saipan dahil sa tourism boom, construction at garment industry. Sa loob ng ilang dekada, naging mahalagang bahagi ng workforce ang Filipino community at sa ilang sektor pa nga ay sila ang naging majority. Dahil dito, ang Tagalog ay naging isa sa pinaka naririnig na wika sa workplaces, mga palengke at mga residential areas. Ngunit tulad ng ibang lugar na may malakas na Filipino presence, hindi lamang Pilipino ang gumagamit ng salitang Tagalog. May mga Chamorro at mga Carolinian locals na nakakaintindi ng basic Tagalog dahil sa mixed household, social interaction at professional collaboration. Number 6, Sabah, Malaysia. Ang Sabah sa silangang bahagi ng Malaysia. Ito ay isa sa pinakakomplikadong halimbawa ng pagkalat ng Filipino language sa labas ng Pilipinas. Sa geography pa lamang, malinaw na ang koneksyon ng Sabah at ng ating bansa. Ilang oras lamang ang layo nito mula sa Sulu at sa Mindanao sa pamamagitan ng mga bangka. Bago pa ang modern borders, bahagi ng Sabah ng isang maritime cultural zone kasama ang Southern Philippines. Sa loob ng maraming siglo, ang mga ethnic group katulad ng Tausug, Badjao at Sama ay malayang gumagalaw sa pagitan ng Sulu at Sabah. Ang kalakalan, pangingisda at intermarriage ay nagpatibay sa cross-border relationships. Nang mabuong modernong nation states, hindi agad naputol ang galaw ng tao. At kasama nga sa patuloy na interaction na ito ay ang pagsasalin ng wikang Tagalog. Noong 1970, dahil sa conflict sa Mindanao, dumami ang migration ng Filipinos papuntang Sabah. Marami nagtrabaho sa fishing, agriculture, construction at informal economy. Sa paglipas ng mga panahon, nagkaroon ng mixed community kung saan ang mga Filipino language katulad ng Cebuano at Tagalog ay naging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon sa Sabah. Sa ilang coastal towns at mga palengke, normal na maririnig ang mga code switching sa pagitan ng Malay, Cebuano at Tagalog. May mga Malaysian locals din na natutong gumamit ng Filipino phrases
para makipag-usap sa mga customers, co-workers at even sa mga kapitbahay. Hindi ito formal learning, ito ay exposure na nabuo sa practical interaction. Sa kasalukuyan, ang Tagalog sa Sabah ay hindi opisyal na wika ngunit may malinaw na functional presence. Ito ay ginagamit sa mga trade, services and social interactions. Isang halimbawa ng tinatawag na border bilingualism, kung saan kumakalat ang wika dahil sa pangangailangan ng kabuhayan at matagal na relasyon ng mga komunidad. Ang pagkalat ng wikang Tagalog sa mga non-Filipino communities ay hindi nangangahulugang magiging global language ito katulad ng Ingles. Sa mga isla ng Indonesia na malapit sa Mindanao, sa Pacific Nation na matagal nang konektado sa Manila, sa border regions kung saan mas mahalaga ang pakikipag-usap kaysa sa passport, ang Tagalog ay hindi lang wika ng isang bansa. Ito ay wika na mas nagpapadali sa pamumuhay ng maraming komunidad. Sa ating mundo ngayon kung saan patuloy ang paggalaw ng tao, posibleng ang pinakamalaking impluwensya ng Filipino language ay hindi mangyayari sa loob ng Pilipinas kundi sa labas nito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na uploads, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.